Ayan, so good day mga ka-farm lahat. New property po ulit tayo today. Ayan, so ang sukat po ng property is 1.3 hectare. And then along the road po ito, so mamaya estimate po natin yung frontage niya mga ka-farm lahat. So dito po siya mag-start sa part na to. Ayan, so may muhon dito mga ka-farm lahat sa unahan yan. So babaybayan dito, no. So itong dalawang tangke na to ay dala na po yan ng property. Tangke po yan para sa barangay, kaya may source na po ng tubig if ever. Ayan, so pwede po tayong connect yan kasi yan po ay para sa barangay. And then ayan, so may source na rin po ng kuryente, may linya po ng kuryente sa lugar, and then may poste na rin po. Ayan, so poste po yan ng kuryente. Yan, may kapitbahay ka na rin, ano. So ito po mga ka-farm lot, yung tubig na nagsusupply dito sa buong barangay, ano. So bali boundary po ito ng dalawang barangay, kaya dalawa po ang tangke diyan. Bali yan po yung nagsusupply sa dalawang barangay, ano, tig-isa sila. Ayan, so bali boundary po ito. Ayan, so yung mga ka-farm lot, malapit din po ito sa resort. Ayan, may resort po dito na dinedevelop na resort. Yan, so pwede rin natin puntahan. Ayan, bali yung property mga ka-farm lot is left side lang po, ano. So ito lang yung nasakop niya, and then yung kabilang kalsada is ibang property na po mga ka-farm lot. Ayan, so mula dyan yung frontage niya sa part na to. And then babaybayin po natin kung may ilang meters ba yung frontage ito sa kalsada, ano. So aside sa nyug mga ka-farm lot, ayan, may mga tanim po itong mahogany. Ayan, so kagandahan po yung nyug niya, kababaan pa. Ayan, bali babaybayin po natin yung frontage niya mga ka-farm lot. Ayan, so napaka aliwalas po ng tayo na to, and then medyo overlooking po siya. Ayan, napakaganda, no? So tamang-tama itong mga ka-farm lot kung naghahanap ka ng retirement plan kasi pagbaba mo ng sasakyan, property na, no? So no need na natin kumuha ng right of way or maglakad papunta sa property kasi tabing kalsada po yung property, along the road po ito. And then sa kalsada mga ka-farm lot, may dinaanan po tayong off-road. I think it's almost 25% off-road, and then yung 75% is cemented na po, ano. So may distance lang po ito sa national, almost 20 to 25 minutes. And then to town proper naman po is 45 minutes po, ano, to town proper ng Tagkawayan. And then Macdo, ano, so may Macdo na rin po dito. Develop na po ang bayan ng Tagkawayan, ano. Ayan, so napakaganda po. Ayan mga ka-farm lot, may nasakop din po siya na cemented yung property. So abot saan dyan yung boundaries niya? Ayan, okay. So ayan, may mahogany pa rin po dito. May get 100 meters na po yung nilalakaran natin mga ka-farm lot. Ayan. So sa kapitbahay, walang problema kasi may mga kapitbahay na po dito, ano, kaya hindi siya ganun kaliblib. Ayan. So and then barangay road po ito, maraming dumadaan. Saan dyan? Dyan na yung boundaries niya. Itong part na to. Ayan, kayo na to, dala pa. Okay. So bali abot dito yung boundaries niya. Ay, ano po yun, sir? Wala po. Ayun mga ka-farm lot, bali abot dito po yung boundaries niya mula doon sa nilakaran natin doon, ano. So estimate natin so almost 100 meters may get or 120 meters. Ayan, may get, no. Di saan tayo dadaan papasok? Okay, sige, may sapa din daw po itong mga ka-farm lot, and then may street light na rin po sa property, ano. So ayan, pasukin natin siya. So slight hilly po ito pero banayad naman. Ayan, so nyugan mga ka-farm lot. Ayan, napakaganda. Ayan, nakikita ko yung sapa. Ayan, so may sapa din po sa property. Ayan, so bali ito po yung nyug niya mga ka-farm lot. So dasik mamungan. Bali ka-harvest lang po nito. Ayan, so takaran pa. May part siya na matataas na for clearing. And then ang good thing po nito, may mga kababaan pa rin, ano. So if ever i-clearing natin yung matataas, may matitira. So ayan, may puno na langka. May santol din po sa property. Ayan, so malaki na po ito at I think namumunga na po ito. So may season lang po ang bunga ng santol, ano. So sa ngayon ay wala po siyang bunga, pero malaki na po ito, namumunga na. Ayan. Then may mangga rin po sa loob ng property. Ayan. Halos ganito po yung dito mga ka-farm lot. Ayan, ganyan katataas. Ayan. So ito po yung creek na pwede nating i-develop na fish pan, ano. So dala pa ba to, tol? Ayan na yung dala. So ito hindi na, ano, ay sa ibang property na po pala to. Itong ilog. So dito tayo. Ayan, so may creek mga ka-farm lot. Ayan, kung mahilig ka mag-alaga ng isda, pwede tayong gumawa ng mini fish pan, ano. Ayan, so may bukal po dito. Ayan, bali ito yung creek niya.
Okay, bigyan natin. Ayan. So, yun mga ka-farmlat, bali ito po yung creek niya. Ayan, kaya kung gusto mo gumawa ng fish pan, pwede nating i-develop tong part na to, no? Ayan, so, nakakatayin ba ito ang tubig? Hindi naman. Sir, hindi yan. Okay. So, yun mga ka-farmlat, pwede natin pahukay ito, itong part na to. Ayan, so pwede po natin yung i-develop na mini fish pan, ano? So, tara, pasukin natin yung property, yung loob. Hindi dadaan. Hindi tayo sa ibaan. Hindi masukal na nga lang. Medyo masukal, wala bang ibang... Doon sir, sa kapat. Doon sa kapat. Sino kaya tumigil nung kanina? Kasama ko sa riyan saan? Sa pag-aahinte. Okay, so ito pong part na itong mga ka-farmlat ay hindi natin sakop pa. Bali, ito po yung kabilang property. So possible maging ganito rin po ang property natin if malinis natin to. Ano? So medyo madamo lang po ngayon. The reason why kaya binibenta ng mayaris hindi na po maasikaso. Ano? So pag nalinis po natin yan, tapos nalagyan natin ng baka, kambing, na alagaan natin ng hayop. So magiging Carabao grass din po yung property. Ano? Kasi iisa lang po ang lupa dito. Ayan. So, ganda. Nyugan. So, ito po kalimitan yung nyug niya mga ka-farmlat sa loob. Yan, medyo madamo lang po kung sa madamo. Ano, medyo gubat na siya. Pero mabilis lang po yung linisin. Kasi no worries naman po sa maglilinis. Kasi yan po yung kalimitang source of income dito sa Quezon. Yan, so marami po naghahanap ngayon ng work. So, marami pong mag-offer na maglinis nito. Ano? Yan. So, ganda. Pakaganda po ng part na to mga ka-farmlat. Ayan, kung ang hanap mo yung retirement plan at the same time investment na rin, so napakaganda rin po mag-invest dito sa bayan ng Tagkawayan kasi ang Tagkawayan Quezon po ay isa sa magbe-benefits ng New Manila Expressway po. Ano yan po yung project ng TR5. Ayan, so kung tiga Manila ka, possible ay 6 to 7 hours drive po ito. So pag na-develop yung expressway, possible it's almost 3 minutes lang po yung drive natin. Ano yung biyahe natin para Manila. Ayan. So, alam naman po natin na yearly, if nagkakaroon ng development sa lugar, ay tumataas po ang value niya. Ano? So, tulad nito, nagkaroon ng expressway. So, dati po ang zonal value ng Tagkawayan ay 60 to 68 pesos. So, ngayon ay 105 to 155 pesos na po per square meter. Ano? So, ganun po kabilis tumaas ang value ng property pag nagkakaroon po ng development sa lugar. Dito tayo dadaan. Okay, sige, dito na natin yung view. No? So yun mga ka-farmlat, di lang natin mapasok yung loob niya. Kasi medyo madamo. Ayan, so santol pa rin po yun. Yung natatanaw natin na yan. So kalimitan po nito is santol. Ano? Yan, mangga. Mangga pa rin po yung part na yun. Ayan, so sa source ng kuryente mga ka-farmlat, no worries, may poste sa lugar, sa tubig. Wala din problema kasi may tangke po ng barangay, so pwede tayong mai-connect doon. Ito pala may daan. May patuloy oh. Huh? May patuloy siguro. May dating daan dyan. Dati sir, yung gagawa nilang daan ako doon. So yun mga ka-farmlat, ito po yung dating daan niya. Para makapasok. Ayan, cemented po ito pathway. Kung gusto mo magtayo ng bahay rest house, pwede tayo sa part na to. Ano? So medyo madamo lang. Pag nandiyan ka mga ka-farmlat, ayan, so ito po yung view mo. Kaya lang medyo madamo talaga siya, hindi natin ma-view. Ayan, pero overlooking po ito. Ayan, so mga naghahanap sa atin dyan na buyer na gusto ay overlooking na tabing kalsada, pwede po ito. Ayan. So yun po yung nyugan niya. Yun yung kalimitan. Ayan, maganda po ito mga ka-farmlat. Di lang natin medyo makita ano yung ganda niya kasi medyo madamo yung property. Pero kunting linis lang po ito. So sa ang pagpapalinis mga ka-farmlat dito sa Quezon is 10,000 po per hectare. Ano? So ibig sabihin ito yung 1.3 hectare is nasa almost 10,000 lang po ang palinis ito o higit. Mga 15. Yan. Mga 15,000 po pagpapalinis ng property. So worth it naman po ito pag nalinisan at napakaganda naman po ng property. Ayan, tabing kalsada. Kaya kung retirement plan ang hanap mo and investment, ayan, so tamang-tama po ito mga ka-farmlat. And sa Manila mga ka-farmlat, it's almost 6 to 7 hours. Ayan.
And then sa town proper naman po is 45 minutes, 40 to 45 minutes. And then sa National Highway naman po, it's almost 25 minutes, Ayan, napakalapit lang po nito. And then sa dinedevelop po ngayon na new expressway ng Manila to Bicol, so possible po it's 35. Ayan, 30 to 35 minutes po dun sa dinedevelop na new Manila Bicol Expressway. Ayan, so yun po yung project ng TR5. Yung TR4 mga ka-farmlat, so yan po yung expressway na tatagos ng Laguna, Batangas, Chaong, Lucena, and then yung TR5 naman po is mabumula ng Gumaca, tatagos ng Lopez, Ginyangan, and then next na po itong Tagkawayan. So, tatagos naman po yan ng Labo, and then Sorsogon, Albay. Bali, butas na po yung kalsada niya. So, butas na po yan hanggang Labo mga ka-farmlat, hindi pa lang po cemented. Kaya maghihintay lang po tayo ng 5 to 10 years. So, possible develop na po yun after 5 to 10 years, kasi tuloy-tuloy naman po yung development nila. Ayan. Bali, ito po yung nasakop niya na barangay road. Sa unahan cemented na, pero ito pa rough road pa, Pero yun naman mga ka-farmlat ay yearly naman nagkakaroon ng development sa lugar. Pag nagkakaroon ng pondo ang barangay, so nakapokus naman po sila sa road improvement, Kaya pinapasemento po agad nila yan pag nagkaroon ng budget. Ano yan, tol? Bahay ba yan? May tao? Wala doon sir, talagang... Bakanting bahay. Pwede natin puntahan. Ayan. So, ayan, may tubo. Ayan, nakakatuwa itong mga ka-farmland. Ayan, may bakanting bahay po dito na may hagdan pa nga. Na ngayon po ay wala nang nakatira, So, bakanting abandonadong bahay na po. So, ito po yung dating bahay siguro ng may-ari. Na ngayon ay lumipat na po sila. Ayan. So, yun. Bago pa yung simento niya. Pwede pa i-develop. Okay. Ayan. So, ito po yung dating bahay ng may-ari, mga ka-farmlat. Hindi lang natin mapasok. Kasi baka may ahas, Ayan. So, pwede natin itong i-develop. Ang kagandahan sa kanya, mga ka-farmlat, is hindi po nakakapang-low yung property. So, napakaganda po ng ambience dito sa part na to. Medyo madamo lang talaga. Ayan. Okay. Okay. Wala nga. Maliwalas naman po yung property, mga ka-farmlat. Ayan, kasi tutok dito ang araw. Hindi tulad ng ibang property na matamlay tingnan, yung nakakapanglaw na lugar. So, ito hindi naman po. And then, barangay road po ito, Kaya marami laging nadaan na sasakyan. Oo. So, pag nandun ka mga ka-farmlat, pag nagtayo tayo ng rest house o kubo bahay, ayan, so ito po yung ambience mo sa umaga. Eh, napakaganda po yan, overlooking, So, tatagkalin lang natin to, yung mga damo-damo na yan, para makita natin yung kagandahan na ambience niya, Ayan, so napakaganda po ito mga ka-farmlat. So, 1.3 hectare. Ayan, good na good po ito for retirement plan and investment. Ayan, kung interested po kayo mga ka-farmlat, ayan, so, i-message nyo lang po ako sa Viber, WhatsApp. So, sasagot naman po tayo.